Naisip mo na ba na maaaring mali lahat ng iyong paniniwala tungkol sa pera, oras, at hinaharap? Na ang pinakamalaking kulungan ay hindi ang mga bayarin, mga anak, o trabaho, kundi ang mga bagay na hindi mo kayang bitawan mula sa nakaraan. Pagkatapos ng 40 taon, tila mas mabilis tumakbo ang oras. Ramdam mo ba ito? Ipapakita ko sa iyo ngayon ang isang bagay na napakasimple, ngunit napaka-powerful, na literal na maaaring baguhin ang buong buhay mo, at ito rin ang dahilan kung bakit karamihan sa mga tao ay hindi naniniwala hanggang sa maranasan nila mismo. Pagkatapos ng 40 taon, karaniwan ang magdala ng isang hindi nakikitang bigat na parang ilang toneladang pabigat. Mga diborsyo, utang, panghihinayang, mga trabahong hindi na nagbibigay ng kagalakan, mga anak na malayo. Mga pangarap na ikaw mismo ang isinara dahil inisip mong huli na lahat ng ito ay naiipon sa mga tahimik na layer na sumisipsip sa iyong enerhiya. Para itong paglalakad na may dalang mochila na puno ng bato nang hindi mo namamalayan. Bawat paulit-ulit na pag-isip tungkol sa nakaraan ay parang angkla sa iyong kasalukuyan na nakakulong sa iyo sa isang siklo na lalo lamang lumalala sa paglipas ng panahon. Alam ko kung paano ito gumagana dahil naranasan ko rin ito sa aking sariling katawan. May panahon na nakararanas ako ng matinding pananakit ng ulo na umaabot sa pag-inom ng 2 bote ng gamot para sa sakit kada araw. Ang sakit ay hindi lamang pisikal, ito ay isang pagpapakita ng bigat na pilit kong dinadala. At katulad ko, maaaring nararamdaman mo rin sa iyong katawan ang mga epekto ng mga bagay na ayaw mong bitawan sa isip. Isipin kung ilang beses mo nang muling binabalikan ang isang eksena mula sa nakaraan, isang kabiguan, isang komento, o isang kahihiyan na parang kaya mo pang bumalik at baguhin ang nangyari. Ngunit ang katotohanan ay wala sa mga iyon ang maaaring baguhin. Bawat minutong ginugugol sa pag-iisip ng nakaraan ay isang minutong ninakaw mula sa ngayon, ang tanging oras na umiiral. At ang tahimik na ugali na ito ay humuhubog sa iyong pagkatao, sa iyong mga desisyon, at sa iyong hinaharap. Hindi aksidente na maraming tao pagkatapos ng 40 taon ay nakakaramdam na sila ay nakakulong, stagnant, halos wala ng lakas para magsimula muli. Nangyayari ito dahil hindi pa nila napapansin na hawak nila ang kanilang sariling kadena. Nang sinabi sa akin ng isang lalaki sa hotel, isa lamang ang iyong ulo. Bitawan mo ito ng lubusan, sa sandaling iyon ay may nagbago. Hindi ito isang mahiwagang teknik, ito ay isang gising na kamalayan. Napagtanto ko na ang sakit ay ang katawan na nagsasabi na oras na upang pakawalan ang lahat. Hindi ito nangangahulugang baliwalain ang responsibilidad o iwan ang mga tao, nangangahulugan lamang ito na tigilan ang pagpapakain sa isip sa mga bagay na natapos na ang papel. Dahil kapag sobra kang humahawak, tumitigas ka, at ang pagtigas ay humahadlang sa daloy ng buhay, pera, relasyon, at maging mga oportunidad. Tignan mo ang iyong buhay ngayon. Ano pa ang dala mo? Isang lumang sama ng loob. Isang trabahong nakahiya ka. Isang utang na nabayaran mo na ngunit patuloy na binabalikan sa isip. Bawat isa sa mga ito ay gumagana bilang isang vibrasyon na nauulit at humihikayat ng kapareho. Ipinapakita ng neuroscience na hindi natutukoy ng utak ang kaibahan sa pagitan ng matinding alaala at nangyayari sa kasalukuyan. Bawat pagkakataon na muling binabalikan mo ang trauma o panghihinayang, naglalabas ang iyong katawan ng parehong hormones, nag-a-activate ng parehong neural networks, at muling binubuhay ang parehong emosyonal na estado. At ikaw ay naiipit sa siklong ito, naniniwala na ito ay kapalaran, samantalang ito ay paulit-ulit na pattern. Kaya nais kong gawin mo ito ngayon, walang palusot. Kumuha ng papel at isulat lahat ng bagay na nararamdaman mong humahadlang sa iyo. Huwag pumili, isulat lahat. Pagkatapos, kuskusin o punitin at itapon. Ito ay isang makapangyarihang simbolikong kilos para maunawaan ng utak na ang bigat na yon ay pinakakawalan. Hindi nito buburahin ang mga alaala, ngunit sisimulan nito ang isang bagong neural na siklo, isang siklo na nagsasabing, pinipili kong bitawan. Kung ulitin mo ang kilos na ito ng ilang araw, magsisimula ng masanay ang iyong nervous system sa pakiramdam ng daan. At sa ganitong paraan, magsisimula ring lumitaw ang mga bagong ideya, bagong tao, at bagong oportunidad dahil nagbigay ka ng puwang para sa kanila. Marahil nagtatanong ka, iyon lang ba? Simple lang, ngunit ang pagiging simple ang dahilan kung bakit napaka-powerful nito. Karamihan sa mga tao ay kumakomplikado at naghahanap ng mga kakaibang paraan. Ngunit pagkatapos ng 40 taon, ang oras mo ang pinakamahalagang asset. Bawat segundo na ginugol sa sama ng loob ay isang segundo na ninakaw mula sa iyong kalayaan.
Huwag maghintay ng krisis para maunawaan ito. Gawin mo ngayon. Isipin mo sandali kung paano ang iyong buhay kung sa halip na dalhin ang bigat ng kahapon, magigising ka bukas ng ganap na magaang. Isipin ang iyong kalusugan, iyong kalagayan, produktibidad, relasyon, at iyong bank account. Nagbabago ang lahat kapag binago mo ang mental na dalas. Hindi maiiwasan. Ang hindi nakikitang bigat na dala mo ay hindi kailangang manatili. Sa pagbitaw, wala kang mawawala, makakamit mo ang lahat. Makakamit mo ang enerhiya, kalinawan, pagkamalikhain, at isang tahimik na lakas na noon ay natutulog lamang. Kapag pinakawalan mo ang nakaraan, lumalawak ang ngayon. At sa puwang na iyon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Sa puwang na iyon, nagiging may-ari ka muli ng iyong sariling buhay. Nang hininto ako ng lalaking iyon sa hotel at sinabi na isa lamang ang aking ulo, parang kidlat itong tumama sa akin. Dala ko ang 2 mabigat na maleta at isang pulikat na pananakit na parang sasabog sa aking ulo. Umiinom ako ng tabletas pagkatapos ng tabletas, ngunit sa sandaling iyon, nagsimula ang pagbabago. Ngunit ang ginhawa ay hindi parating dumarating. Sa sandaling iyon, hiniling niya sa akin na umupo, huminga ng malalim at pakawalan ang lahat. Ako'y nag-aatubili sapagkat may paliparan akong pupuntahan, mga obligasyon, pagmamadali at kagyat na pangangailangan. Ngunit iginiit niya, maaaring mawalan ka ng eroplano, ngunit hindi mo dapat mawala ang iyong isip. Pagkatapos, ipinaliwanag niya sa akin na ang pagpapatawad ay nangangahulugang tuluyang bitawan, walang pag-aalinlangan, walang tali o gapos na nakatali. Hindi ito simpleng metapora, ito ay direktang gabay upang ako'y makaligtas. Nang ipikit ko ang aking mga mata at sundin ang kanyang tinig, pumasok ang aking katawan sa isang malalim na estado ng pagpapahinga na matagal ko nang hindi nararamdaman. Para bang nanahimik ang buong mundo. Sa unang pagkakataon, napagtanto ko na ang sakit ay isang babala mula sa katawan upang pakawalan ko hindi lamang ang mga iniisip, kundi pati na rin ang enerhiya ng pagtutol na naipon sa loob ng maraming taon. Ang natutunan ko roon ay ang isip ng tao ay nagdadala ng mga di nakikitang tensyon, at ang mga tensyong ito ay lumilikha ng abnormal na pattern ng vibrations sa mga selula ng katawan. Dahil dito, dumadaloy ang dugo sa mga tiyak na bahagi, gaya ng ulo, na nagdudulot ng sakit, presyon, at patuloy na pagkabalisa. Kapag nag-just let it go ka, kapag tunay mong pinakawalan, ang buong katawan ay pumapasok sa isang estado ng coherence. Hindi lamang ito panlabas na pagpapahinga, kundi isang malalim na reprogramming ng iyong nervous system. Isipin mo kung ilang taon mo nang iniipon ang mga sama ng loob, pagkakasala, kahihiyan, at takot. Bawat isa sa mga ito ay sumasakop ng espasyo sa iyong isip, parang mga programang tumatakbo sa background, kumukuha ng enerhiya nang hindi mo namamalayan. Pagkatapos ng 40, ito ay nag-ipon ng ganito kalakas na nagsisimula ng magpakita ang katawan ng mga palatandaan, hindi makatulog, problema sa presyon ng dugo, talamak na sakit, at mental na pagod. Kapag natutunan mong tuluyang bitawan, parang pinipindot mo ang i-reset na pindutan sa utak. Hindi ito mahiwagang trick, ito ay pisyolohiya. Nai-activate ang parasympathetic system, bumababa ang stress hormones, at naayos muli ang brainwaves. Na-access mo ang isang estado ng pagkamalikhain at kaliwanagan na dati ay tila imposible. Sa estadong ito, nakikita mo ang mga solusyong matagal nang nasa harap mo. Ang pera, mga relasyon, mga oportunidad, lahat ay nagsisimulang dumaloy sa ibang paraan dahil hindi mo na ipinapadala ang senyales ng tensyon na humaharang sa iyong sariling pag-unlad. Isipin mo ngayon ang eksaktong sandali na pinaka-nakakainis o kumukonsumo sa iyo sa araw na ito. Ngayon, isipin mong ito ay isang lubid na nakatali sa iyong katawan. Isalarawan mo na pinuputol mo ang lubid na iyon, pinakawalan, at nakikita mo itong bumagsak sa lupa at naglalaho. Ang simpleng gawain na ito, kapag paulit-ulit na ginawa sa loob ng ilang minuto araw-araw, ay lubos na nagbabago ng paraan ng utak mo sa pag-intindi sa problema. Nang una kong gawin ito, nawala ang aking sakit ng ulo at, mas mahalaga, ang pagmamadali at desperasyon sa loob ko ay nawala rin. Hindi lamang ako wala sa sakit, ako ay malaya. Ang pagkilos na ito ng pagpapakawala ay hindi nangangahulugang kalimutan o magpanggap na wala nang nangyari. Nangangahulugan ito ng sadyang pagpili na hindi nadalhin ang enerhiya ng nakaraan. Ito ay isang paulit-ulit na desisyon, isang pagsasanay. At habang mas madalas mong isinasagawa, mas nag-aangkop ang iyong katawan at isip sa estadong ito. Mas mabilis kang nakaka-relax, mas madaling pumasok sa malalim na estado ng kapayapaan sa ilang segundo.
At kakaibang paraan, tumataas ang iyong produktibidad, lumalago ang iyong pagkamalikhain, at lumalawak ang iyong pasensya. Napapansin ng mga tao ang pagbabago sa iyong paligid. Para bang nirecalibrate mo ang sarili mong magnetic field. Pagkatapos ng 40, nagiging mas mahalaga ang pagsasanay na ito sapagkat bawat taon ng buhay ay nag-ipon ng mga kwento, karanasan, at pagkabigo. Kung hindi mo nililinis ang espasyo na ito, kahit ilang libro ang basahin o kurso ang kunin mo, patuloy ka pa rin sa pagtatangkang bumuo ng bago sa ibabaw ng tambak na lupa. Sa tunay na just let it go, nililinis mo ang lupa at pinapayagan na lumago ang mas malaking bagay doon. Dito nagsisimula ang iyong buhay na hindi na paulit-ulit sa nakaraan, kundi nagiging isang paglikha ng kasalukuyan. Sa modernong panahon, kung saan lahat ay agarang kailangan at digital, inirerekomenda kong maglaan ng ilang minuto sa estadong ito ng pagpapakawala bago buksan ang anumang aplikasyon sa telepono. Huminga ng malalim, ipikit ang mga mata at isipin sa isip, pinakawalan ko ang lahat ng hindi na kailangan sa akin. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng pariralang ito. Simple ito, ngunit napakalakas. Iniugnay ng utak ang mga salitang ito sa isang internal na utos at, sa paglipas ng panahon, tumutugon ito ng otomatiko, binabawasan ang tensyon sa kalamnan, nire-regulate ang presyon ng dugo, at nagbibigay ng puwang para sa bagong pag-unawa. Ganito ako nakalabas mula sa tuloy-tuloy na estado ng sakit patungo sa estado ng kalayaan. At ganito mo rin magagawa simula ngayon upang putulin ang siklo na matagal ka nang nakakadena. Hindi mahalaga kung ito ay trauma, utang, o pagkawala. Kapag natutunan mong tuluyang bitawan, nagiging may-ari ka ng kasalukuyan, at ang kasalukuyan lamang ang lugar kung saan tunay na nagaganap ang pagbabago. Pagkatapos ng 40, ang pera ay hindi na lamang mga numero sa bangko, kundi nagdadala ng mabibigat na damdamin, takot na hindi sapat, kahihiyan na hindi nakabuo ng higit pa, pagkakasala sa maling desisyon sa nakaraan. Ang mga damdaming ito ay lumilikha ng di nakikitang hadlang sa pagitan mo at ng kasaganaan na ninanais mo. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa pag-ugali sa pananalapi na sa edad na ito, higit sa 70% ng mga tao ang nakakaramdam ng pagkabalisa kapag iniisip ang kanilang hinaharap na pinansyal. Kahit na ang ilan ay may katiyakan sa trabaho. Hindi lamang ito tungkol sa kita, ito ay tungkol sa dalas ng isip. Ang pakiramdam ng pagkakasala, kahihiyan, o takot ay humahadlang sa malikhaing isip at inilalagay ang katawan sa palagiang estado ng alerto, na nagpapataas ng mga hormone tulad ng cortisol, na nagpapababa naman ng kakayahan mong makita ang mga oportunidad, maglakas loob, at magpabago. Parang nagmamaneho ka ng kotse na nakahila ang preno. Nang maunawaan ko ito, napagtanto ko na wala akong silbi sa pagtatrabaho ng mas mahaba o paghahanap ng higit pang mga estratehiyang pinansyal kung sa loob ko ay dala ko ang mga paniniwala ng kakulangan. Kailangan kong alisin ang pagkakasala na naramdaman ko sa paghahangad ng higit pa at sa paminsang kabiguan. Ang paglutas na ito ay hindi nangyari sa isang gabi. Nagsimula ito sa pag-unawa na ang pera ay hindi moral na mabuti o masama, ito ay neutral, isang enerhiya na tumutugon sa dalas na iyong pinapalabas. Kung nagpapalabas ka ng takot, ito ay lumalayo. Kung nagpapalabas ka ng pasasalamat, ito ay lumalapit. Pagkatapos ng 40 taon, mas malinaw ang katotohanan ito dahil nakapag-ipon ka na ng sapat na karanasan upang mapansin ang paulit-ulit na mga pattern. Tingnan mo ang iyong buhay, ilang ulit ka nang hindi nag-invest sa iyong sarili dahil naramdaman mong hindi ka karapat-dapat. Ilang pagkakataon ang iyong tinanggihan dahil sa takot na mawala ang mayroon ka na. Ang auto-sabotage na ito ay pinapalakas ng isang panloob na kwento na nagsasabi, hindi ako karapat-dapat, hindi ko kaya, hindi ko deserve. Ngunit lahat ng ito ay maaaring baguhin. Kung paano ka natutong makaramdam ng takot, maaari ka ring matutong makaramdam ng seguridad. Isang makapangyarihang praktis ang muling pagsulat ng iyong kasaysayang pinansyal. Kumuha ng kwaderno at ilarawan, ng detalyado, ang buhay pinansyal na nais mong magkaroon ngayon. Hindi lamang mga numero, kundi mga damdamin, kapayapaan, kalayaan, kagandahang loob. Sa pagsusulat, sinisimulan ng iyong utak na i-map ang bagong realidad na ito bilang posible. Isang nakaka-inspire na halimbawa ay si Oprah Winfrey. Ikinwento niya na sa simula ng kanyang karera, natatakot siya sa kanyang sariling tagumpay at nakararamdam ng pagkakasala sa pagkakaroon ng higit sa kayang isipin ng kanyang pamilya. Nang tanggapin niya lamang na siya ay karapat-dapat sa kasaganaan at tumigil sa pagpapakilala ng pagkakasala, umangat ng husto ang kanyang karera at yaman.
Ang kasong ito ay malinaw dahil ipinapakita nito na kahit gaano ka man kahusay o kahanda, kung sa loob mo ay may kahihiyan o pagkakasala, hindi dumadaloy ang enerhiya. Ang pera ay tumutugon sa iyong nararamdaman, hindi lamang sa iyong ginagawa. Pagkatapos ng 40 taon, ang hamon mo ay hindi lamang matuto ng higit pang estratehiyang pinansyal, kundi baguhin ang emosyonal na relasyon mo sa pera. Isang simpleng teknik na inirekomenda ko ay, sa tuwing may negatibong isipin tungkol sa pera, palitan ito ng may kamalayan ng positibong isipin. Dumarating sa akin ang pera mula sa inaasahan at hindi inaasahang mga pinagmulan. Karapat-dapat ako sa kasaganaan, ang aking buhay pinansyal ay bumubuti bawat araw. Sa simula, maaaring tila mekanikal ito, ngunit ganito nabubuo ang bagong mental na programa. Kapag nilinisan mo ang pagkakasala at kahihiyan, nagsisimula kang makita ang mga oportunidad kung saan dati ay panganib lamang ang nakikita. Dumadating ang mga bagong tao, nabubuo ang mga pakikipagtulungan, lumilitaw ang mga ideya. Hindi ito pagkakaisa, ito ay direktang resulta ng pagbabago ng dalas. Ang iyong utak, na dating na-block ng takot, ay nagsisimulang i-activate ang mga bahagi na konektado sa pagkamalikhain at paglutas ng problema. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga taong may positibong kaisipan tungkol sa pera ay mas malamang na mamuhunan sa kanilang sarili, maglakas loob sa kalkuladong panganib, at sa gayon ay makabuo ng yaman sa paglipas ng panahon. Ito ang nakakagulat na formula, hindi ito tungkol sa mas maraming trabaho, kundi sa pag-aayos ng panloob na vibrasyon. Pagkatapos ng 40 taon, bawat limitadong paniniwala ay may dala ng mga dekada ng pag-uulit. Sa pag-aalis ng mga paniniwalang ito, napapalaya mo ang enerhiyang matagal nang nakulong. Sa ganitong paraan, ang pera ay dumadaloy hindi bilang isang labanan, kundi bilang natural na bunga ng bagong kaisipan. Isipin mo kung ano ang pakiramdam na magising bukas ng walang takot sa bank statement, walang pagkakasala sa paghahangad ng kasaganaan, na may totoong pakiramdam na ang pera ay kaalyado mo. Hindi ito utopia. Ito ang estado na lumilitaw kapag binago mo ang mito ng pagkakasala sa espasyo ng kalayaan. Hindi mo kailangan ng mga lihim na formula upang makaakit ng pera, kailangan mo lamang alisin ang mga emosyon na itinataboy ito. Sa paggawa nito, hindi lamang pinapabuti mo ang iyong pananalapi, kundi pati na rin ang iyong kalusugan, mga relasyon, at kalidad ng buhay. Dahil ang pera, pagkakasala, at takot ay bahagi ng parehong emosyonal na sistema. Baguhin ang isa at ang iba ay sabay na nagbabago. Pagkatapos ng 40 taon, ito ang pinakamakapangyarihang pagbabago na maaari mong gawin. Isa itong malalim na proseso, ngunit napakalaya, at ito ang proseso na nagbibigay daan upang sa wakas ay ipakita ng iyong buhay pinansyal kung sino ka sa loob. Natutunan ko, sa paglipas ng mga taon, na ang pagpapahinga ay hindi isang luho o gantimpala matapos ang pagsisikap, ito ang pundasyon kung saan nakatayo ang lahat. Kung hindi ko natutunan panatilihing relaxed ang aking sarili, hindi ko magagawa ang ginagawa ko hanggang ngayon. Sa mahabang panahon, naniwala akong kailangan kong laging gumalaw, abala, at produktibo. Ang palagiang estado ng alerto na ito ay nagpapagod sa akin sa loob. Napagtanto ko lamang ang epekto nito nang maunawaan ko na ang katawan at isip ay gumagana bilang antena na palaging tumatanggap at nagpapadala ng mga signal. Kapag namumuhay ka sa tensyon, kapag nagiging magulo ang iyong enerhiya, mas lalo mong naakit ang parehong uri ng sitwasyon, tensyonadong mga pangyayari, balisa ng mga tao, at mga pagkakataon na nangangailangan ng labis na pagsisikap. Ngunit kapag inilagay mo ang iyong sarili sa malalim na estado ng pagpapahinga, muling nag-aayos ang iyong panginginig, at ang iyong utak ay lumilipat mula sa mabilis na beta waves patungo sa alpha at theta waves, kung saan naninirahan ang pagiging malikhain, intuisyon, at kaliwanagan. Pagkatapos ng 40 taon, nagiging mas mahalaga ang kakayahang ito. Ang katawan ay nakapag-ipon na ng maraming dekada ng mga nakasanayang gawi, at ang isip ay puno ng otomatikong mga pattern. Kung hindi mo sinasadyang hihinto ang siklong ito, ang stress ay nagiging karaniwan. Ngunit kapag natutunan mong magpahinga ng may layunin, muling nade-define mo ang pattern. Hindi ito simpleng paghiga sa sofa at pagtigil sa panonood ng telebisyon. Ito ay paglikha ng mga sandaling may malay na pahinga, kahit sa gitna ng kaguluhan. Ito ay pagpisil ng mga mata ng 1 minuto sa kotse bago pumasok sa isang pulong. Ito ay malalim na paghinga at pagpapalawak ng tiyan kapag nararamdaman mong mabilis ang tibok ng puso. Ito ay paggamit ng katahimikan bilang kasangkapan upang linisin ang isip.
Ang mga maliliit na gawin na paulit-ulit na ginagawa ay nagpoprograma sa iyong nervous system upang mas mabilis at mas malalim na ma-access ang mga estado ng kapayapaan. Madalas kong sabihin na ang pagpapahinga ay parang pag-restart ng computer na nag-freeze. Kapag pinindot mo ang tamang buton, muling nag-aayos ang lahat. Naalala ko ang mga umaga na may mahahalagang commitment ako, presentasyon sa libu-libong tao, at mga mahahalagang negosasyon. Sa mga sandaling iyon, binibigyang prioridad ko ang pagpapahinga. Pinasasara ko ang mga mata, humihinga ng malalim, at ini-imagine ang aking buong katawan na nagiging magaan. Ini-imagine ko ang paglutang sa isang neutral na espasyo, malaya mula sa panlabas na presyon. Ang gawin na ito ay hindi lamang nagpapakalma sa akin, kundi nagbibigay din ng kaliwanagan upang makita ang mga daan at sagot na dati ay nakalilito. Pinapatunayan ito ng agham. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga teknik ng malay na paghinga ay nagpapababa ng mga stress hormone, nagpapalakas ng immune system, at nagpapataas ng kakayahan ng utak na lutasin ang mga komplikadong problema. Ang pagpapahinga ay hindi pag-aaksaya ng oras, ito ay pagtaas ng mental na kapangyarihan. Kapag ikaw ay relaxed, nakikita mo ang mga nuances, detalye, at oportunidad na hindi mapapansin sa estado ng tensyon. Para itong pagbubukas ng mundo, nag-aalok ng mga alternatibong daan na mas magaan upang maabot ang parehong resulta. Gusto kong subukan mo ang isang simpleng bagay, ngayon din, isara ang mga mata, huminga ng malalim habang binibilang hanggang 4, pigilan ang hangin sa loob ng 2 segundo, at huminga palabas habang binibilang hanggang 6. Gawin ito ng 3 beses. Ang simpleng pattern na ito ay nagpapasok na sa iyong katawan sa parasympathetic mode, na nagpapakalma, nagbabalanse, at nagpapagaling. Ulitin ang ehersisyong ito araw-araw, mas mainam sa paggising bago hawakan ang telepono, at sa gabi bago matulog. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mo na hindi mo na kailangang maghintay ng krisis upang magpahinga, matututo ang iyong katawan na ma-access ang estado na ito halos kaagad. Pagkatapos ng 40 taon, karaniwan ang paniniwala na ang pagpapahinga ay katamaran o nawalang oras para dito. Ngunit ang katotohanan, habang mas nagpapahinga ka, mas nagiging epektibo ka. Tumataas ang iyong produktibidad dahil kumikilos ka mula sa lugar ng kaliwanagan, hindi kagyat na pangangailangan. Bumubuti ang iyong relasyon dahil nakikipag-usap ka ng mas kalmado at nakikinig ng mas maayos. Lumalakas ang iyong kalusugan dahil sa wakas, lumalabas ang katawan mula sa patuloy na defensive mode. Ito ang susi upang mabuhay ng mas matagal at mas maayos, upang mapalawak ang iyong kakayahan na makaakit at lumikha. Isipin mo na magsisimula ang bawat araw na may ganitong katahimikan. Isipin na haharapin ang isang problemang pinansyal, isang hidwaan sa pamilya, o isang desisyon sa trabaho mula sa estado ng malalim na kalmado. Sa estado na iyon lumilitaw ang mga sagot, lumalabas ang pagiging malikhain, at nagmumula ang tamang insight. At sa estado na iyon nagiging kaakit-akit ka sa mga oportunidad dahil tumutugon ang buhay sa iyong panginginig. Sa makatuwid, ang pagpapahinga ay isang estratehikong aksyon at malalim na nakapagbabago. Ito ang puwang kung saan na ibabalik mo ang iyong personal na kapangyarihan, muling nakokonekta sa iyong potensyal, at naapektuhan ang mundo mula sa isang matatag na sentro, sa halip na tumugon sa kaguluhan sa labas. Kapag ginagawa ng tuloy-tuloy, ang gawin na ito ay nagbabago hindi lamang ng iyong kalusugan sa isip kundi ng buong buhay mo. Huwag hintayin ang katawan na sumigaw para sa pahinga. Magsimula ngayon na may intensyon na linangin ang mga sandali ng malalim na pagpapahinga. Sa paglipas ng panahon, ito ang magiging bagong base mo, at lahat sa paligid mo ay magsisimulang ipakita ang pagbabagong ito. Ito ang punto kung saan hindi ka nabihag ng stress at nagagamit mo ang pagpapahinga bilang makapangyarihang kasangkapan upang likhain ang realidad na nais mong buhayin. Pagkatapos ng 40 taon, ang kalayaang pinansyal ay hindi nakasalalay lamang sa laki ng iyong sahod o ng ipon mo. Nakadepende ito sa paraan ng iyong pag-isip, damdamin, at kilos patungkol sa pera. Natuklasan ko sa karanasan na walang silbi ang dagdagan ang numero kung nananatiling pareho ang pananaw. Para itong pagbuhos ng bagong alak sa lumang bote, hindi nagbabago ang lasa, nananatiling pareho ang esensya. Maraming tao ang naniniwala na maaayos ang kanilang pinansyal na problema kapag kumita sila ng higit pa. Ngunit ang katotohanan, kung hindi babaguhin ang panloob na panginginig, ang mas maraming pera ay magpapalaki lamang ng parehong mga problema. Ang nakakagulat na formula ay nasa pag-alin ng isip sa buhay na nais mo, at hindi sa buhay na natatakot kang mawala.
Nagsisimula ang prosesong ito sa isang simpleng hakbang, pag-obserba sa mga otomatikong iniisip mo tungkol sa pera na paulit-ulit mong sinasabi araw-araw. Ang mga pariralang tulad ng hindi ko kailanman matatakasan ang aking mga utang, mahirap kumita ng pera, hindi ko pwedeng subukan ngayon, ay gumaganap bilang mga panloob na utos na binabago ng iyong utak sa panlabas na realidad. Pagkatapos ng 40 taon, ang mga pariralang ito ay nagdadala ng dekadang emosyonal na pagpapatibay, kaya napakalakas nila. Ngunit, tulad ng kung paano sila na-install, maaari rin silang tanggalin at palitan. Dahil dito, inirerekomenda ko ang isang tiyak na hamon, sa loob ng 21 araw, palitan ng may kamalayan ang anumang negatibong pahayag tungkol sa pera ng isang positibong pahayag. Kung dumating ang hindi ko kaya, palitan ito ng ako ay natututo upang makaya. Kung ang lumitaw ay hindi sapat, palitan ng ang pera ay dumarating sa akin mula sa inaasahan at hindi inaasahang mga pinagmulan. Ganito mo nire-reprogram ang isang mental na gawi. Naranasan ko rin ito mismo. Nagkaroon ng panahon na ang aking buhay ay tila walang katapusang siklo ng mga bayarin, obligasyon, at pagmamadali. Habang ang aking isip ay nag-vibrate sa kakulangan, mas maraming sitwasyon ang naakit na nagpapatunay sa kakulangang iyon. Nang nagsimulang baguhin ang aking frequency, kahit wala akong dagdag na piso, napansin ko na ang mga oportunidad ay nagsimulang dumating sa ibang paraan, mga taong hindi ko kilala ay nag-aalok ng negosyo. Dumarating ang mga kliyente nang hindi ko hinahanap, lumilitaw ang mga kumikitang ideya sa simpleng sandali ng pagpapahinga. Hindi ito pagkakataon lamang, ito ay batas ng sanhi at epekto. Isipin mo ngayon ang mga tao na kilala mo o narinig mo na binago ang kanilang pinansyal na realidad matapos baguhin ang kanilang kaisipan. Wala silang mahiwagang mapa, mayroon lamang silang malinaw na desisyon na palayain ang sarili mula sa lumang pattern. Ipinakita ng isang pananaliksik sa Universidad ng Cambridge na ang mga paniniwala tungkol sa pera ay pangunahing nabubuo sa pagkabata at nananatili hanggang sa pagtanda, maliban kung muling maipoprograma ng may kamalayan. Ang impormasyong ito ay makapangyarihan dahil ipinapakita nito na hindi ito tungkol sa iyong personalidad, ito ay isang natutunang pattern lamang. Pagkatapos ng 40 taon, mayroon kang mahalagang bentahe, karanasan. Naranasan mo na ang taas at baba, nakita mo na ang mga siklo ay nauulit. Gamitin ito sa iyong pakinabang upang subukan ang mga bagong paraan ng pag-isip. Sa bawat pagkakataong isinasagawa mo ang isang bagong positibong paniniwala, pinahihina mo ang neural na daan ng lumang paniniwala. Sa paglipas ng panahon, mas pipiliin ng iyong utak ang bagong naratibo. At kapag nagbago ang naratibo, nagbabago ang iyong mga desisyon. Kapag nagbago ang iyong mga desisyon, nagbabago ang iyong mga resulta. Isipin mo na gumising ka araw-araw na pakiramdam na ang pera ay isang kaalyado, hindi isang kaaway. Isipin mo na tinitingnan ang isang hindi inaasahang bayarin at sa halip na manginig sa takot, sinasabi mo sa iyong sarili, ako ay may walang hanggang mapagkukunan. Malulutas ang sitwasyong ito. Ang kumpiyansang ito ay hindi delusyon, ito ay isang vibrational na estado na naglalagay sa iyo sa linya ng mga malikhaing solusyon, kapaki-pakinabang na kontak, at mga landas na dating hindi nakikita. At habang mas pinapraktis mo ito, mas mabilis na dumarating ang mga oportunidad sa iyo. Mahalagang maunawaan din na ang kalayaan sa pinansyal ay hindi lamang tungkol sa sobra-sobrang pera. Ito ay pagkakaroon ng kalinawan upang sabihin ang hindi sa mga bagay na hindi na nakakatulong, ang kakayahang mamuhunan ng oras sa mga taong mahal mo, at ang paggising ng walang takot sa hinaharap. Nagsisimula ang kalayaang ito sa isip, sa maliliit na pang-araw-araw na pagbabago. Kapag pinili mong may kamalayan na palakasin ang mga iniisip ng kasaganaan, binubuksan mo ang puwang para sa mga bagong ideya, bagong relasyon, at bagong resulta. Isagawa ang hamon ng 21 araw ng seryoso. Isulat ang iyong mga positibong pahayag sa papel, idikit sa salamin ng banyo, sa sasakyan, sa screen ng computer. Basahin ng malakas. I-record sa iyong telepono at pakinggan sa buong araw. Mas marami kang ma-expose sa bagong frequency na ito, mas magiging natural ito. Ito ang sikreto na kakaunti ang nag-a-apply, hindi ito tungkol sa biglaang paglukso, kundi sa unti-unting reprogramming, hanggang sa isang araw, magigising ka at mapagtanto na namumuhay ka na sa kasaganaan na dati mo lamang iniisip. Ang prosesong ito ay nagbibigay laya dahil ibinabalik nito ang kapangyarihan sa iyo. Sa halip na hintayin ang mundo sa labas na magbago para lamang maramdaman ang seguridad, binabago mo ang iyong panloob na mundo at hinahayaan ang panlabas na tumugon.
Ito ang esensya ng kalayaan sa pinansyal pagkatapos ng 40 taon. Hindi ito isang destinasyon, ito ay isang panloob na estado na nasasalamin sa kung ano ang naakit mo, sa iyong mga pinipili, at sa iyong binubuo. Kapag naunawaan mo ito, mapagtatanto mo na hindi kailanman huli ang simula, at sa bawat positibong iniisip, naglalakad ka na patungo sa iyong sariling kalayaan. Ang iyong narinig ay hindi lamang koleksyon ng mga ideya, ito ay isang paanyaya upang baguhin ang paraan ng pamumuhay mo sa kasalukuyan. Ang pinakamahalagang punto ay ito, lahat ng iyong ninanais ay nagsisimula sa kasalukuyang sandali, hindi sa nakaraan o hinaharap. Kapag pinili mong bitawan ang bigat, baguhin ang iyong frequency, at kumilos ng may kamalayan sa ngayon, lumilikha ka ng puwang para dumaloy ang buhay sa isang ganap na bagong paraan. Ito ang susi na nagbabago ng pagkakasala sa kalayaan, pagkabalisa sa kalinawan, at kakulangan sa kasaganaan. Patuloy na palagin ang bagong paraan ng pag-iisip na ito, dahil bawat maliit na desisyon sa kasalukuyan ay bumubuo ng landas para sa iyong pag-unlad. At ngayon, sundan mo ang susunod na video na makikita sa screen. Dito, akyat ka sa isa pang hakbang sa paglalakbay na ito, palalawakin ang iyong karunungan at maging 1% ng mas mahusay kaysa sa iyong kasalukuyang sarili. Salamat sa iyong presensya at hinihintay kita sa susunod na video.